Kamusta po mga kababayan? Ay inyong lingkod, si Kamanong po ay nagbabalik po at samahan nyo po dito po sa Tambayan mga kabayan at tayo po ay magkomentuhan na. Komentuhan po natin. Ito po mga kinukuha po nila na sinasabi pong magpapatotoo daw po at napakaraming aligasyon at ito po ay napakatagal na. Lalo-lalo itong aligasyon nito pong pambansang sundalong kanin di umano at binabansagan din daw po ito na pambansang asong ulol di umano. Ito po, laban bawi po ito mga kababayan. Nung mga panahon ni dating Pangulong Duterte noon, ang AMLAC, mga kababayan, ay iba po ang sinasabi. Pero pagdating po ngayon ng binagoong ng Pilipinas, iba na po ang sinasabi ng AMLAC. Ibang klase po. Something fishy. Pakinggan po natin ito pong pambansang sundalong kanin di umano. Ito po. At talagang buhay na naman dahil nga po fishing expedition at kailangan pabagsakin nila ang Vice President Sara Duterte. Umpisahan na po natin. Every heart has a story, some filled. Una, si Sara Duterte ay kasangkot sa korupsyon noong unang pumasok pa lang siya sa gobyerno. Pangalawa, si Sara Duterte ay may mga tagong yaman na nakuha niya sa mga iligal na paraan. Pangatlo, si Sara Duterte ay hindi nagdedeklara ng kanyang tunay na yaman sa kanyang salin. Pang-apat, sina Sara Duterte at ang mga malalapit na miyembro ng kanyang pamilya na sina Rodrigo Duterte, Pulong Duterte, Baste Duterte, Hanilet Abansenya at Kitty Duterte ay tumanggap ng daang-daang milyon na pera mula kay Sammy Uy na isang kilalang drug lord. Una, si Sara Duterte ay kasangkot sa korupsyon noong unang pumasok pa lang siya sa gobyerno. Nakita nyo po mga tambay, puro po script at bintang. Wala naman pong matibay na ebidensya. Fishing expedition. Yan po ang gustong-gusto dyan sa House of Representatives. Hindi po ba? Hindi na uso ang matitibay na ebidensya. Basta fishing expedition, okay na po yun. Ito pa po mga tambay. Ito po, ibalik tanaw po natin. Ito po, ganyan din po sinabi niya. Mga kababayan, nung una, ito pong pambansang sundalong kanin. Pakinggan po natin mga kababayan kung paano niya po laban bawi. Ito po. For Sara Duterte Carpion, bank accounts na sinasabi ko na naglalaman ng mahigit 2 bilyong piso ang bank accounts ni Sara Duterte at ni Mans Carpio, mag-asawa. Paano nyo alam Kaya yun? pagka lumabas yan, ha? Paano nyo alam yung bank account? Oh, bank Di secrecy, ba, sir. Since 2016 ko pa ho nilalabas yan. Okay. Base doon Di sa ba? dati pa. 26, oo, tapos When AMLAC was here, AMLAC said that the documents did not come from them. Yes. Yung pinresent mong bank documents. But in earlier public pronouncements that were also made or also linked to you, you also said that it was AMLAC who gave you access to these documents. no, wala po akong sinabing gano'n, Mr. Chairman, kasi that would be illegal. No, that would be illegal. bank accounts na sinasabi ko na naglalaman ng Hindi po ba something fishy, mga kababayan? Nung panahon pa po na 2016, mga kababayan, nakita nyo po, yan na po ang kanyang panira sa mga Duterte, sa Vice President at sa pamilya Duterte, sa dating Pangulong Duterte. Panira niya na po yan. At yan po ay pinatotohanan na po ng AMLAC. Hindi po ba? Kasinungalingan at walang katotohanan. Pero ngayon, nakapagtataka, pagpasok po ng binagoong Pilipinas at naging ombudsman si Boying di umano. At kasanggan dikit pa ngayon ni Boying yata di umano ang pambansang sundalong kanin. Dahil sila rin po ang magkasama. Dahil inamin mismo ni Boying na sila po ay nakikipag-usap at nakikipagtulungan sa ICC. Hindi po ba something fishy? Bigla po ngayon nagsalita ang AMLAC
nung mga nakaraang panahon, hindi totoo at walang ebidensya si Trillanes. Pero ngayon, iba na po ang sinasabi ng AMLAC. Hindi po ba nakapagtataka? Lahat po ay pwede nilang gawin. Hindi po ba? Nakita po natin noong nakaraan, yung COA. Bigla pong naglabas. Hindi po ba? Ng report na hindi pa alam ng Vice President. Mas una pang nakaalam ang mga congressman. At yung mismong commissioner ng COA na si Mario Lipana ay sangkot din po sa issue ng maanumalyang flood control, pati ang kanyang asawa na kontraktor yata. At ngayon naman po, dito po sa sinasabi pong mga tagong yaman, SALN, AMLAC, ay iba na po ang body language. Fishing expedition. At magtataka ka ngayon, ano na ang nangyari? Mga kababayan, lahat po yata ngayon ay nasusuhulan na di umano at nabibigyan na rin yata ng male-maleta. COA? AMLAC? Hindi kaya? Unbelievable. Pati po ang sinasabi pong paglabag sa bank ito pong sa bank crisis I think yung paglabag po sa batas sa bangko, mga kababayan, yung talagang sinasabi nga po diyan, mga kababayan, yung bank yung COA, lalong-lalo po yung paglabag po nila diyan. Hindi po ba yung bank secrecy law? Yan po, yun po pala yung bank secrecy law na tinatawag po ay nalabag din po nila yan. Hindi po ba? Kaya nga po dito, mga kababayan, magugulat kayo. Noong panahon na ito po ay maingay na maingay, panahon pa nila Dilima na pinababagsak na po yan dahil inuugnay na po nila yan sa pulburon, sa pulburon. Samantalang ang dating Pangulong Duterte ay nilabanan ng pulburon. Kaya nga siya pinatapon dahil sa issue pa rin ng paglaban at pagsugbo sa pulburon. Kaya nga siya pinatapon daw, kinidnap sa ICC. Tapos dito po nila ay kinakabit. Nakita nyo po, grabing pamumulitika. Kaya nga magtataka kayo, ano na nangyari sa AMLAC? Ano na nangyari sa inyo? Lahat ng hawak na dokumento na sinasabing mga binabasa ni Trillanes, hindi po ba? Itinanggi ni Trillanes yan dahil alam niya labag sa batas. Labag ang ginagawa niya dahil ang mga hawak niyang dokumento ay napakahirap paniwalaan at walang matibay na substance. Hindi po, walang matibay na ebidensya. Pero ngayon, mukha po yatang nagkaroon na po ng sindikato kahit po paglabag sa bank secrecy law. Hindi po ba? Nagkaroon na po yata ng sabwatan. Naging sindikato na yata sila ngayon ng tuluyan, di umano. Naging sindikato na ng tuluyan sila, di umano. Dahil po sa kaswapangan, greedy, talamak, hindi po ba? Sa kapangyarihan at sa pera ng taong bayan. Nakakalungkot lang po. Ibang klase, wala ka ng tulak kabigin ngayon sa ating bansa, lalo sa gobyerno. Pati ba naman AMLAC? Unbelievable. Mga kababayan, parang sinasabi nila ngayon na itong si Trillanes ay kapani-paniwala na ngayon. Unbelievable. Talagang grabe kayo. Fishing expedition. At talagang makikita mo yung kanilang layunin at plano. Ibang klase, no? Ibang klase. Pati ombudsman, gamit na gamit ngayon. Ibang klase kayo. Unbelievable kayo. Yan po, mga kababayan, ang pilit po nilang ibinabalik na naman ang kwento at istorya ng pambansang asong ulol di umano. At tinatawag din pong sundalong kanin na napakarami po nakakaharapin ito. Lalong-lalo po sa mga issue ng ICC, $2 million at may issue pa ito,
Mga kababayan, ang West Philippine Sea, may issue pa yan. At napakarami pang issue kakaharapin yan pagka po ipinagkaloob sa taong bayan ang isang Duterte na maging presidente. Ito pong mga salot sa gobyerno na nakikita natin ngayon, talagang naubod ng dami at nagkaisa at nagsama-sama magmula yata sa malaking mainstream media at mga bayaran gamit ang pera ng taong bayan sa social media. At nahandyan pa ang mga oligarkiya di umano, mga pulburon lord, smuggler, mga politikong buhaya, sakim, sabwatan, pati po mga ahensya ng gobyerno. Kasama na yata ang AMLAC. Unbelievable kayo, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang kanila pong pinagdiriwang ngayon. At ang malalaking mainstream media, wala na pong lubay na paninira at yan na po ang laman ng kanilang balita. Samantalang ang korupsyon ng flood control na pinag-uusapan po sa Korte Suprema, news blackout po sila, mga kababayan. Unbelievable. Maraming salamat po mga kababayan. At panahon po nila ngayon, darating din po ang panahon nila. Magwawakas din po ang mga demonyong yan, di umano. Thank you po sa mga gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe. At sa ating pong mga kababayan na comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you po ng marami sa nagbibigay naman po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Tatay Nick ng Canada, Mila Yi, kay Eric Hershaw ng Canada, Jem Aris ng United Arab Emirates, Annie Jo Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, ako si Pilam, Gayat Shena, Balance Vision TV at Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo, shoutout po sa inyo lahat at God bless po mga kababayan. Tiis-tiis lang po muna tayo. Bye-bye!